mga kababayan, ito yung sunod, Harry Roque. Nako, oo. Ano po ba ito, mga kababayan? Harry Roque. According mga kababayan, napapanood nyo na po sa mga kapwa ko vloggers, no? At sa siguro napanood nyo na rin sa video ni Harry Roque na parang ito'y yung nangungumpisal sa kanyang live. Ayan, proud OFW, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. No? Itong si Harry Roque, mga kababayan, ay parang nangungumpisal po sa kanyang live. Hindi ko po lubos maisip kung ito po ba ay totoo o hindi. Pero natatawa po ako, mga kababayan, kasi mismo napanood ko din po na ito po ay kung sa Bisaya pa, nang hinulsol. Yan, nang hihinulsol sa kanyang kasalanan. Ma'am Selpa Glory. Ayan, at pakiramdam ko dito, mga kababayan, kay Harry Roque ngayon na ang sabi, uuwi na lang daw siya ng Pilipinas at haharapin daw niya kung ano man ang kaso na ikinaso sa kanya ngayon. Oo. Kaya ngayon, mga kababayan, Sir Ferdinand Gorospe, may love shout out po. Wag na po, sir. Wag mong sayangin yung ano mo dyan, sir. Di ba? Sa mga taong walang kwenta. Ma'am Susan Vergara, may love shout out. Guro ako USA, hello po. Ma'am Silpa Glory, hello po. Ito po ha, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Ito po si Harry Roque ay nagsalita na po siya dito na siya daw po ay uuwi ng Pilipinas at ramdam ko dito, mga kababayan, baka naubusan na ng budget. No? O baka nga, no? Actually si Harry Roque ay napakasinungaling na tao po nito. So, sabi nga ng DOJ, siya po ay nireject ang kanyang asylum. Hindi nga inaaprubahan ang kanyang asylum. So, wala sigurong choice at higit sa lahat, wala na sigurong pera. Oo, at hindi po ito AI. Ma'am Fanny Yuan, hindi po ito AI. Bakit? Kasi kada live ni Harry Roque ay ito po yung kanyang background. No? Hindi po ito AI. Mahaba po ang kanyang live mismo. Napanood ko, nagsalita po siya. So, ngunit dito ay kinakat lang po. Clip lang po ito. Kiniklip po ang kanyang mismong live. So, ito, pakinggan nyo po kung si Harry Roque po ay uuwi. Kinancel na kasi ang passport niya, mga kababayan. So, wala na po siyang saysay na lilipad dito, lilipad doon. At saka, sa madaling salita, mga kababayan, wala ng budget. Ubus na pera. Oo. Ayan. Sir Emerson Bisin, Miguel Love shout out po. And kay, Ma'am Rosario Bisin, Miguel Love shout out. So, ito po ha. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako ng Pilipinas. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas. So, frustrated na daw siya, mga kababayan. Frustrated na siya. Alam niyo, sa totoo lang, ganito talaga, mga kababayan, kapag gipit na ang tao. Wala ng pera, ubos na. Tapos yung sinisik niyang asylum, actually, mga kababayan, hindi po talaga basta-basta makakuha ng asylum dyan sa lugar na yan kung alam mo na may kaso ka na. Maliban na lang kung kakasuhan ka pa lang. Dito kasi sa Pilipinas, automatic, ginawan agad siya, blacklist agad siya, kinancel agad yung passport niya, at higit sa lahat, para na siyang kulurum. Maliban na lang kung katulad siya kay Juma Sison noon, na bago si Juma Sison lumipad, papuntang Netherlands, ay si Marcos Sr. at that time is wala na sa power. Ang problema kasi ngayon, mga kababayan, ang kalaban ni Harry Roque nasa power at presidente pa ng Pilipinas. So ngayon, sino bang paniniwalaan ng Netherlands dito? Si Harry Roque na isang pugante o si President Bongbong Marcos Jr. na siya ang presidente sa bansa? Malamang ang papakinggan ng bansa na kanyang a-applyan or pagsisikan niya ng asylum ay yung presidente. Kasi bakit nga ba ito siya tatakbo at magtago sa lugar na to? Ayun, si Cory Aquino government ang nagpa-cancel sa passport ni Juma Sison. Actually, mga kababayan, si Juma Sison is nakapag-file na kasi yun doon. 'Di ba? At saka panahon na yon, nakababa na si Apu Lakay. No? So, kakapalit pa lang ni Cory. So, nakaprocess agad. Ngayon kasi, matagal nang nakaupo si PBBM, tsaka siya lumipad. 'Di ba? Kaya, ito ang sabi niya, uuwi na lang daw siya, frustrated na daw siya, at harapin na lang daw niya, at labanan niya
ang kaso niya. At pilit pa rin niyang idinikit dito mga kababayan ni Harry Roque, si Duterte, si Digong. So, Ma'am Arlene Moriano, hello po. Ayun o, pakinggan ninyo, pilit niyang idinidikit sa pangalan niya si Digong na kalabanin daw niya si PBBM kasi wala naman daw ibang tao na kumakalaban kay PBBM. O, ito po. At labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. So, ibig sabihin mga kababayan, uuwi daw si Roque para kalabanin si PBBM. Kasi 2 taon na daw siyang nagwawalwal doon, wala man daw lumalaban kay PBBM. So, ibig sabihin ba si Sara Duterte hindi ba lumalaban, Roque? Eto, napag-isip-isip ako mga kababayan, hindi ba si Harry Roque kaya uuwi ng Pilipinas? Babaliktad na ba ito? Baka magiging whistleblower na din po ito. Parang si alias Dundun Patidungan. Yeah? Baka magulat tayo mga kababayan, si Harry Roque magiging, kasi gawain ni Roque ito, mga kababayan. Gawain ni Roque ang balimbing. Kung naalala ninyo noon, kakamping to si Roque. Dilawan ito. Nandun, present nga siya nung pagkaburol ni Cory Aquino. Nandun. Nandun si Harry Roque. Present na present doon sa funeral ni Cory Aquino. Tapos nagugulat tayo ngayon na nabigyan lang siya ng posisyon ni Duterte, bumaliktad na at kinalaban na niya. Ngayon, mga kababayan, ito na nga, magugulat tayo baka maging whistleblower ito lahat ng baho ni Digong ay siya na ang magsasalita. Ma'am Jim H.E. Magugulat tayo, abangan natin. Abangan natin ang pagbabaliktad ni Harry Roque. Actually, nasa kagipitan na ito. Dapat ito yung pinangalagaan nila Sara Duterte. Dapat ito yung tinutulungan nila. Bakit? Kasi kapag ito'y bumaliktad, alam nyo naman si Harry Roque. Sabi nga ni Salvador Panelo, madaldal yan. Alam nyo yung issue na tapos na, nanganganak. Imbis na matatapos na, nadadagdagan. Maniwala kay sa akin mga kababayan, pag dumating ang kagipitan, mandadamay na to. Mandadamay to. Pakinggan ninyo. Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila... Pumunta daw siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. So, magulat kayo, mga kababayan. Damay-damay na yan. Nako. Dapat ito yung pinahalagahan ng mga DDS. Bakit? Si Salvador Panelo na nagsabi mismo, madaldal itong si Barney. Si Attorney Taba. Madaldal ito, mga kababayan. Dapat iniingatan ninyo ito. Pag ito'y bumaliktad lahat ng baho ni Digong, kasi spokesperson to, alam niya lahat. Alam niya lahat, mga kababayan. Isa siya sa miyembro ng gabinete ni Digong. Imposibleng walang alam to. Pag dumating ang panahon ng kagipitan, darating talaga yan at mandadama yan. Pakinggan ninyo. Pumasok tayo sa... sabi nga niya, 2 taon na daw siyang nandun. Wala daw nakipaglaban para maalis si Marcos sa pwesto. So, ibig sabihin, hindi niya pala nakita yung paninira at paninisi ni Sara. Tanong ko sa inyo mga kababayan, Luzon, Visayas at Republic of Mindanao, Province of Netherlands ni Digong, ang Davao City. Kung sabi ni Harry Roque, 2 taon na siyang wala sa bansa at nagwawalwal sa ibang bansa para pabagsakin si Marcos, wala daw siyang nakita sa mga Pilipino na gumalaw para mapabagsak si Marcos. Kaya uuwi daw siya para kalabanin ang kanyang kaso at kakaharapin niya sa kulungan. So ibig sabihin, hindi niya nakita ang paninisi, paninira at pambubuljak ni Sara Duterte kay Marcos. So ibig sabihin, good luck na lang DDS. May possibility na si Harry Roque ay babaliktad. Nako, mga kababayan. Sir Michael Villarin, Miguel Love shoutout. Darating ang panahon mga kababayan na babaliktad si Roqueta. Makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. Di ba? Ulitin ko dito banda mga kababayan sa may gitna banda. May sinabi siya dito. Ito Iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako
nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Wala daw gumagalaw sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi niya nakikita ang paninisi ni Sara, ang paninira ni Sara, ang pambubuljak ni Sara. Hindi niya nakikita yon. Wala daw gumagalaw, kundi siya lang daw. So, madaling salita mga kababayan, abangan ninyo ang pagbabaliktad ni Harry Roque. Alam ko ang estilo niyan. Ginawa na niya yan sa panahon na ni Pinoy. Dati siyang supporter ng Dilawan. Biglang nag-Duterte, binira ang Dilawan. Totoo yan mga kababayan. Nabigyan lang siya ng posisyon at ginawa siyang spokesperson dahil kay Panelo. Tandaan ninyo mga kababayan, kung ano ang background ni Roque. Nung panahon na may baklang pinatay, yung Jennifer Laude, siya ang abogado doon. Tapos nagulat na lang ako, ilang taong nakalipas, di ba? Nabigyan siya ng posisyon ni Digong, wala na, binakbakan na itong mga Dilawan, tinira na niya. At ayun nga, naging Digong na siya, supporter. Ngayon, sa kagipitan, magulat po kayo kasi dito sa statement ni Harry Roque, parang siya ang pinakamagaling. Binaliwala na niya ang pagod ni Sara, yung paninisi ni Sara kay PBBM, yung paninira ni Sara kay PBBM, yung pamumuna ni Sara kay PBBM, hindi niya nakikita. Kasi daw halos 2 taon na siya sa ibang bansa na nagwawakwak kay PBBM. Wala daw gumagalaw na mga Pilipino. Diba? Kaya mga kababayan, eto na. Abangan ninyo ang pagiging Balimbing 2.0 ni Harry Roque. Mag-whistleblower talaga yan, Ma'am KHA. Harry Roque, yan nga ang sabi ko sa'yo. Hindi habang buhay nandyan ka. Tandaan mo, yung 95 kilos mo, naging 80 na lang. Natanggalan kang 15 kilos. Hindi mo ba napansin? Uuwi na daw siya, mga kababayan. General Torre, abang-abang ka na. Uuwi na daw si Harry Roque. Nako, magtaka kayo mga DDS. At saka speaking of mga DDS, mga kababayan, no? Speaking of mga DDS, si Harry Roque, uuwi na, napag-isip-isip na daw niya, naharapin na lang daw niya ang kanyang kaso at lalaban siya sa loob ng kulungan. Kasi actually, mga kababayan, magkaiba po si Harry Roque, no? At si Leila de Lima. Ayun, si Congressman Leila de Lima, ito po kasi, pakinggan ninyo, si Congressman Leila de Lima. Ito po mga kababayan. Pakinggan ninyo si Congressman Leila de Lima. Malayong malayo kay Harry Roque. Ito po. Can escape anything. Because there is nothing to escape from. Hindi mo na nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi pa ako duwag. Na wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatako lamang, duwag ang umaatras. Hindi po si Leila de Lima. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. Hindi mo na nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Diba? Sabi ni de Lima yan, hindi siya ipinanganak ng kanyang tatay para maging duwag. Lalaban siya kahit nasa loob ng kulungan. Baka expectation ni Harry Roque, mga kababayan, na kapag umuwi siya sa Pilipinas at magpapakulong siya, ay makakalaya din siya katulad kay Leila de Lima. Naku, Harry Roque, baka yung 95 kilos na taba mo, nakaltasan ng 15, 80 na lang. Pag naka sa kulungan ka, baka magiging 50 kilos ka na lang. Handa naman po kami mag-donate ng petroleum jelly o di kaya used oil. So yun lang mga kababayan. So speaking of DDS na magbabaliktaran, speaking of DDS na nagbabanatan, eto na, mga kababayan, Banat Bay. Nako, ano nga ba yan, Ken, si Banat Bay? Si Banat Bay ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, ang DDS po kayo, ngayon po nawawala, Ken. Alin po ang nawawala?
Nawawala po ba tayo? Hindi, naka-play naman ako dito, tuloy-tuloy naman. Alam niyo mga kababayan, ang DDS po ngayon, nahati po sila sa dalawa. Maniwala po kayo sa akin, nahati po sila sa dalawa. Ang isang grupo, na kay Maharlika, na kumakampi kay Kitty at kay Hanilet. Yung isang grupo